Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po inyong lingkod ay si Freddy in YouTube at Pilipino sa America Vlog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below. And I really appreciate it because you will be subscribed to my channel and it will cost you nothing. It's all free. And I would like to also to appreciate if you could share this video to others, to your friends, benefactors, and within your community, as well as to in your barangay. This is and also don't forget to give me a big likes. Ito po ay aking topic for today. Will be bed bugs and rats at NAIA 3, Terminal 3. Okay? Ito ay nangyari last March 1st at ngayon ay nagkakagulo dyan sa NAIA 3, right? Okay. Ito po ay para sa mga lahat ng tao na bumibiyahe dyan sa NAIA 3, in Terminal 2, Terminal 1, lahat. Huwag na ho kayong magtaka. Maski na dito sa Amerika, ay meron din ng mga bedbugs at rats. Lalo na ho yung ginagawa dyan sa Maynila, yung bang subway, yung tunnel. Naku, yan ay pamamahayan ng daga. Naku, maniwala kayo sa akin. Experience ko na ho dito sa Amerika yan. Marami yung daga at kasi lalaki ng pusa o ibang mas malaki pa sa pusa ang daga sa tunnel. Alam ba niyo yan? Kasi hindi maiwasan ang mga pasahero ay nagdadala ng pagkain at dyan ang kanilang kinakain. Daga, pagkain ng tao sa mga restaurant, sa mga concessionaires. Yan. Kaya wag ko natin sisihin yung mga tao dyan sa Terminal 3. Ang pagkakamali nila ay hindi sila nag-i-inspeksyon. Dapat ang inspeksyon nila ay, kasi public place yan They're expecting that to happen anytime. Okay? Bibigyan ko kayo ng tips para sa araw na ito kung ano ang dapat gawin. Hindi natin maiwasan yan. Kahit saan kayo pumunta sa buong mundo, merong surot? Bed bugs. Yan, bed bugs at rats. Di ba may kanta ng kay Michael Jackson yan. Kinanta ni Michael Jackson. Ben. Di ba? Tatandaan niyo? O yung mga bata, hindi niya matandaan. Panoorin niyo yung Ben sa YouTube. Ben ni Michael Jackson. It's a long time around. Nakita niyo, daming daga. At ay trabaho yan ng pest control. Ang pagkakamali ng general manager ng Terminal 3, hindi yata siya nag-i-inspeksyon. Dapat marami kayo nag-i-inspeksyon. At pupunta kayo sa mga kisame, titingnan ng mga maintenance kung meron bang puwang na pwedeng pagpasukan ng daga. At magkikita, hindi nyo actual makikita yung daga, yung meron silang mga leftover na yung mga pupu nila, nando makikita mo. At yan naman mga bed bugs, makikita rin nyo sa inyong kama. Yan. At bibigyan ko yan maraming tips. Hindi lang ho yan sa nangyayari sa airport. Nangyayari din ho yan sa mga hotel, yung mga biyahero. Mag-hotel kayo, bago kayo pumunta sa hotel, ang gagawin nyo, ano gagawin nyo pagdating nyo sa hotel? Di meron kayong mga bagahe. Ilagay nyo kung merong bathtub, doon nyo ilagay sa bathtub. Kasi ang mga surot ay hindi mahirap mag-crawl. Lalabas yan maghahanap ng pagkain kung nandun kayo sa ang babagahe nyo ay nasa loob ng mga damit, ng mga hard shell luggage. Abay, lalabas siya at maghahanap ng pagkain. Paglabas nila, makikita nyo nandoon sa bathtub o tiles, hindi po sila makagapang sa tiles, hirap po sila kasi madulas. Ayan, Lalo yung mga travelers,
mga travelers, biyahe dito, biyahe doon. Maski na ho saan, merong mga surot. Hindi nyo lang nalalaman, pero mini-maintain ho yan. Ang pagkakamali talaga ng ang manager talaga, hindi sila nag-inspeksyon. Inaasa nila sa mga pest control. Kasi ang trabaho ng pest control, mag-aano lang yan eh. Hindi naman sila, ang trabaho nila, hindi sila mag-inspeksyon. Sa umpisa lang, pag tinawag nyo sila, mag-inspeksyon sila. During those time, pero kayo na maintenance diyan sa Terminal 3 should do it on a regular basis. Hindi lang pukit, titingnan nyo lang ganyan. Hindi, titingnan nyo. Pati yung mga upuan sa ilalim, titingnan nyo. Makikita naman nyo kung mayroong bedbugs. Maski na sa ospital, mayroon ng bedbugs. Tingnan nyo sa ospital. Titingnan nyo pagdating nyo, tingnan nyo agad yung kama. Yung ilalim ng kama, lalo sa mga public. Naku, titingnan nyo yun. Tapos kung kayo bibiyahe, ilalagay ho nyo yung, natatandaan nyo yung nangyari dyan sa, yung laglag bala. Para hindi malaglag bala kayo, di ba inaano nyo, nirarap nyo ng plastic. Ganun ang gawin nyo, irarap nyo ng plastic to protect your clothes, your whatever you put it in the hard shell luggage, para hindi mapasok ng bed bugs. At the same time, yung mga damit nyo, ilagay din nyo sa mga resealable bags or packing cubes. Ilalagay ho nyo yan, ilalagay nyo. Para hindi rin nagkaroon na ako dyan sa Chicago, nung kayo nakatira dyan sa Chicago, at yung misis ko doon, ay naku, nagpapatay kami ng surot. Kagat ng kagat. Alam niyo ang ginawa ko? Yung mattress ko, nilagyan ko, bumili ako sa Amazon ng resealable yung mattress ko, binalutan ko yan ng plastic. Kahit nanduno sila sa loob, binalutan ko, selyado, namatay sila sa loob ng resealable bag. Kasi hindi ko sila mabubuhay kung walang hangin. Kaya pag nakita nyo, nakapasok sila sa inyong mga bagahe, lalabas yan kasi hindi sila makababubuhay na walang hangin eh. Hindi sila mabubuhay. They need to breathe. Yan. Ngayon, pag nilagay nyo sa plastic, mamamatay sila. Maski na sa COVID-19. Ang COVID-19, pagkagaling mo mag-duty, ilagay mo agad yung damit mo sa resealable plastic bag, makikita nyo yung COVID mamamatay within 24 hours. Namamatay sila. Yung mga virus, namamatay sila. Kasi mainit yan walang oxygen So at least naibigay ko sa inyo na ang maganda, Tapos pupunta kayo sa airport, after inspection, seal nyo ng plastic. Pag nakaraan na kayo sa kasi bubuksan yan for inspection After that, tsaka nyo i-resealable. I-seal nyo yung bagahe. Ganyan lang ang paraan. Inspection nyo muna, at the same time, after that, i-seal nyo. Para sigurado. At yung pupuntahan yung hotel, pagdating nyo sa hotel, put it in the bathtub. Kasi madulas yan Or any flooring that is with tiles. Hindi po sila makakagapang. Hirap po sila gumapang sa tile kasi napakadulas. Ayan sa Ratch naman pupunta kayo sa mga Kisame, Sa Kisame usually, lalaki ng Ratch. Nung ako yung nagtumitira dyan sa Chicago, sa mga apartment, nung bago pa lang ako, kasi laki ng pusa ang mga Ratch. At pwede pa kayong makagat doon. Kung matatapang din yung mga Ratch na yan Kaya check kayo nyo muna mabuti. Minsan magulo yan, naghahalongkat yan. Naghahalongkat yan, yung mga Tapos tawagan nyo yung pest control para mamatayan. Pero ang lahat ng dadaanan nila, kailangan isara nyo. Yung mga butas, nagagawa sila ng butas, isara nyo. Para hindi sila makapasok sa loob ng inyong bahay. O kaya, yung para sa mga maliliit na rats, gumamit po kayo ng glue pads. Yan.
Kasi yung mga rats na yan, pwedeng pumasok yan sa mga butas, sa foundation, o sa basement, kung meron kayong basement, sa mga window, lalo na kung bukas yung window nyo, ay talagang papasok yan. Kaya yung mga window, dapat nilalagyan ng screen, metal screen, na mahirap niyang kagatin. Ayan, wag natin masyadong sisihin yung mga administration diyan sa NAIA. Kawawa naman sila. Lahat ng vloggers pinagre-resign. Kung ginagawa naman nila ang trabaho nila, bakit naman natin sila pagre-resignin? Sobra naman, no? Sobra naman. Yung mga press, wala silang alam. Bago kayo mag-criticize, magre-research muna kayo, no? Yun ang dahilan, no? At kung kinagat naman kayo ng surot, ilagay nyo ng punta kayo sa doktor kung marami, no? Kung marami kagat, punta kayo sa doktor, humingi kayo ng prescription, no? Para doon, no? At sana ay nakatulong ako. Wag na niyang sisihin yung mga, lalo yung mga biyahero. Kayo na rin, no? Pagdating nyo sa upuan, buupo kayo sa airport, may upuan, check nyo ilalim. Check nyo ilalim. Yan. Tsaka yung bag nyo, naku, titingnan nyo, pagdating sa inspection, after the inspection, i-seal nyo agad. Kung may man nakapasok na surot doon, mamamatay yun. Pagbukas nyo, ilagay nyo agad doon kung mag-hotel kayo, ilagay nyo ulit doon sa bathtub. Pag hindi makakalabas yan, mamamatay sa loob yan. In 24 hours, makita nyo patay na yan. Hindi sila mabubuhay ng matagal. Okay? So, this is Freddy. In God we trust, never hold your peace. I hope you learn from me. Okay?